Good morning guys, ayan. Wala nang spring ata. Balik ulit tayo sa winter. Snow na naman. Kapal ng snow. Punta ako sa pisyo ko samahan niya ako. So ayan, samahan niya ako sa pisyo ko. Tapos after, diretso tayo dun sa sa toy show nila Jonas. Nag-start siya 10 o'clock So matapos ako ng 12 or before 12. Baka mga 12:30 na rin kami makarating. Doon tayo sa kabila din. Ay, sa kabila ba? Doon tayo sa may sabana. Ayun o. Ayun sila. Thank you so much. Yeah, appreciate that. Ano? I'm just grabbing this, but I'll eat transfer. Sure. Yung mga figure mo, hindi. It just... Cool. Yeah, that's fine. Okay, thanks so much. Thank you guys. Good seeing you again. Yeah, good seeing you again. Wala masyado. Ano, ikot muna kami. Tapos nila-layer. Hindi, ito mukhang nilagyan ng ano yung foam sa likod para Umangat. Tapos si Jermaine, nainip ka na? Ikot-ikot din siya muna. Ikot lang sila. Palit na sila ni kuya niya Ikot-ikot sila ng saan sila titingin. May nabili ba kuya mo? Wala. Hindi ko lang. Ano na ito? Meron din naman silang kainan dito. Ayan. Ayun. May cafeteria pag nagutom. Dami rin tao talaga Ito na Funko Pop. Ha? Funko Pop. Yung gun. Wala. Meron sino? Saan? Doon. Wala. Lumang-lumang. Skirtle. Lumang-lumang. Feed the Robo. Cash donations. Calgary food. Ano yan? Ganda na. 3D print din yan, ano? Mga pin. Wala. Mga keychain. Cute. 3D printed. Lahat yan, 3D printed. Okay din no? And Scurvy. Lahat to 3D printed yan. Oo nga, no? Bamboo lab. Bamboo lab. Saka iba yung kulay. Iba yung kulay. Ayan, umalis na kami dun sa sa toy show. Nakabili siya ng mga games. Yung dalawa naman, iniwanan na namin ng lunch. Meron kasi silang cafeteria dun. Kaya tinanong sila, kaya kami, kakain na lang dito. Hindi na ako nagluto kasi langaning oras. Nagtingiti siya, no? Maganda yung mga nabili ko Totoo ako dati dun sa Rampage Tsaka yung King of Fighters. King of Fighters. 4 din nabili mo, no? 4 na CD. 40 din no? 47. Yung magkuya, sabi ko, kumain na ba kayo? Nag-breakfast daw sila ng bacon, egg sandwich.
Well, Eh, actually, hanggang alas 4 pa sila. dito kami. Sobrang lino ng salamin ko. Nakikita ko yung mga... Dito kami sa Pomay. Pomay. Malapit ito sa apartment namin dati. Kaya na-miss ko rin dito. Dito kami lagi nun eh. Eh, kakain kami. Sabi ko sa dalawa, hindi ako nagluto sa bahay. Mamaya pa alas 4, gutom na naman yun pag umuwi. Kaya bumili sila ng burger at saka onion rings. Sabi ko, sige na, ito yung card. Bumili na kayo. Inip na yun si Jermaine. Kaya sumasama sa amin pag-ikot kanina eh. So yan, order lang kami ng grilled pork chop. Ayan na bango. Na-miss namin to. Na-miss namin. Kain na guys. Kain tayo. Yan, ubos na. Dami lang kanin punong-puno. Pero masarap pa rin di ba? Masarap pa rin siya, kaya lang yung pork chop nila mas maliit na. Tapos mas nagmahal. Pero okay naman. Dati laki, no? Dati Yung kanin mo, dalawang pork chop yun Wala mamaya pa yung dalawang magkuya hindi nakasama. Ayun siya Kalkal ng kalkal Di ka pa tapos dyan? Gapong ka na dyan Day off ko naman Yan day off siya ako pumasok na Yung mga wire na lang hindi pa niya natapos. Ang dami Papasok namin ni Jermaine. Ngayon ang taas na. Dahil nga nadagdagan na nung Calax. Tapos kulang pa siya ng isang Detolf para buo na yan. Parang alanganin pa nga sa 3 no? Alin? Pwede yung dagdag. Yung mga nasa taas sa akin, mga butaw. Yung mga nasa loob yung kanya. Mga butaw. Mga butaw. Ito yun naman. Umalis ako ngayon mag-i-start na siya. Isa natin dito sa taas. Yan yung mga Yung love mo ikaw. parang Tapos mythical creatures. Yan. Minotaur. Mga Minotaur, werewolf, tsaka yung si Tiger na yan. Actually, Chinese character. Tapos, dito sa sumunod, G.I. Joe. Dito yung mga cobra, yung mga kalaban. Yan. Tapos, ito mga aking clone troopers. 501st. Tsaka 205 din. Yan. Si Commander Cody, tsaka si Commander... Ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan sa Commander. wala, nakalimutan mo pagdating sa laruan, maganda memory niyan Tapos, ayan, sila Darth Vader. Dito yung mga, mga Sith Lord, tsaka mga Jedi. Pero hindi kasali to, Comedy lang yan. Tapos, mga Stormtroopers. So, yan yung una nating shelf. Pangalawa, umpisa natin dito uli sa taas. Yan. Si Ripley ng Aliens. Yan. Tapos Alien Queen. Si Big Chap. Tawag nila dito Big Chap Yan yung unang alien. Tapos mga warrior alien. Yan. May konting diorama. Siyempre, kung may Cobra, may G.I. Joe. Ito yung unang-una kong G.I. Joe nun Si Bazooka. Mga memories niya nung kabataan. Si Outback, Shipwreck, Dusty, yan. Ito bago na lang to, si Spirit. Meron pa ako sa baba sila Snake Eyes. Pero hindi ko pa inakip kasi inaayos ko pa yung mga figure. Tapos syempre dito sa baba, Star Wars uli. Yan. From do sa mga unang 3 movie, tsaka yung mga bago, pinagsama-sama ko yung mga alien nila. So, halo-halo na yan. May Mandalorian, may mga Obi-Wan dyan. Tsaka yung mga Return of the Jedi, pati yung mga sa bagong episodes. Tapos dito sa baba, mga troopers. Yan. Si Admiral
Hindi si Tran yan eh. Uy, bumagsak pala to. Yan. Kalaban ni Mandalorian to eh. Yan. Nasubsob, mahuhulog yan. Nasubsob yung isa. Hindi naman. Wah, nakatukod ayos ah. Ang galing yan, nakatuko dyan eh. Ito yung mga mythic legions natin eh. So, hindi pa stable yung ibang ginagawa pa natin ng paraan yan. So, may mga orcs. Yan, mga orcs. Ay, sa Lord of the Rings yun eh. Pininturahan niya yan. May pintura naman na kaya lang in-enhance. Ayan, mga skeleton warriors. Ayan. Tapos, Star Wars uli. Sobrang dami kong Star Wars. Nasa baba pa nga iba eh. Ito yung paborito ni Carla. Ay, hindi pala. Ito pala isa. Nakamukha mo eh. Kaya paborito ko eh. Paborito niyan. Si Rex pala ito. Si Rex. Yung kanina. Yung commander. Tapos Bad Batch. Tapos syempre, hindi mawawala yung Ninja Turtles. 90s movies. Actually, may cartoons yan, di ba? So, hindi ko na kinolekta yun. Marami masyado yun. Sa movie na lang tayo. Pero, paborito ko rin tong movie characters. Shredder. Yan. Si Raphael. Tapos, syempre, 90s na X-Men. Yan. Mga X-Men characters. Comics tsaka sa cartoons. Ayan. Tapos, sunod niyan is mga Predators. Kung may alien, syempre may Predators. Syempre. Paborito ko yung mga movie na yan eh. Ito yung pinakabago, yung Prey. Ito yung Covenant. Ayun yung Predator na malaki. Hunters. Si Arnold Schwarzenegger. Siyempre, may X-Men, may Avengers. Yan. Captain America, Iron Man, Hulk, Thor. Yan yung Founding Four. The Spider-Man, Doctor Strange. Si Ghost Rider, Punisher. Tapos, baba tayo sa mga video games. Yan. Capcom. Street Fighter. Favorite ko yan. Yung mga laro. Actually, bumili nga ako ng mga games niyan eh. Tapos, ito. Mythic Legions pa rin yan. Ito naman yung mga hero. Ito yung kambal eh. Yan. Tapos yung Centaur. Tapos, syempre, ito yung regalo sa akin ni Carla na malaki. Dalawang shelf yan eh. Si Galactus. Yan. Tapos yung mga malalakas na mga kalaban ng Avengers. Yan. Actually, ito yung mga herald niya. Mga tauhan niya yan. Tapos dito sa taas, Avengers pa din. Yan. Sila Hercules. Wonder Man. Black Widow. Yan. Black Panther. Tapos, ito pa. Kinompleto ko yung actually, kulang pa yan eh. Yung 13th tribe ng mga Predator. Ito mga 3D printed na lang yung mga bungo-bungo na yan. Yan. Ginawa ko na lang yan. Para design. Ito si Arnold ulit. Yan. So, yan. Ayan. Ganda ito, may upuan. Kompleto na. Kompleto na. Yan. Ayos nga yung pagkaka-setup din namin eh. Naging pa to. Kasi iniiwanan to na yung mga ilaw niya sa madaling araw. Kasi usually, ang dilim dito sa hallway sa mga bata. Ngayon, mas maliwanag na. Ayusin na lang namin yung mga wiring nga, tsaka yung kulang pa na isang little pa para sarado na yung Actually, may space pang konti. Magkakaroon ng space ako. Pero okay lang. Sabi niya okay lang daw. Kasi walang ayaw yung bumili nandito. Hindi kasi kasha pag tinatlo mo. Alanganin na yung isa eh. Maliit. Maliit na. Ayaw sa dami ng laruan sa baba. Kung dati, muro lang 25 dati. Kinukuha natin dalawa dati. 50, dalawa. 50, dalawa. Yung isa sumunod, 30. Tapos yung nakuha namin ni Jonas, 25. Lang yan guys, hindi pa yan kompleto. Marami pa siyang collection sa baba.
Marami pa doon sa baba, kaya lang eh. Parang naging ano to collection tour niya. At saka, ayun nga, yung dati nagko-collect din naman ako sa Pilipinas, kaya nga lang ayun nga, umalis kami, di ba? Parang Marami na noon pa, nasa Korea pa lang siya. Malilit pa yung mga bata. Pagka naalala ko noon, dumadayo pa ako ng Mega Mall, Green Hills, para lang hanapin yung mga collection. Set na yun, ano? Pag binibili niya, set na eh. Magugulat nga sa akin nun. Pag luluwas ako, dala ko si Jonah. Si Jermaine, ang liit pa nun. Almost 3 pa lang siya nun, 2.5. Magano yan. Papabuhat. Kung alam nyo yung yung hagdanan sa may show. Sa may show. Kasi patawid doon sa kabila. Pupunta ako sa Toys R Us, papunta ng Shangri-La? Ay, ng Robinsons. Hindi, meron dun sa may mismong show na sa likod ata ng Shangri-La yan, somewhere na gano'n. Toys R Us, may Toys R Us dun Minsan dinadayo ko, titingin ko pa lang, nasa baba ako, taas ng hagdanan. Hindi ko alam paano kumubuhatin si Jermaine, yung laruan. Ay, nako. Ayun nga, di ba may mga, syempre, nagko-collect ka nga na nag-i-invest ka rin ng ganyan. Minsan, naisip, dati natatry ko yan, nagpapabili actually ako sa mga classmate ko doon, di ba? Sa mga kaibigan ko, nagpapabili ako, mga Transformers, mga ibang mga figure na hindi available dito. Lalo yung malalaki, di ba? Nung minsan, nung umuwi kami ng 2018, nagdala ako ng 2, no? 2, 3. Tapos, nabenta ko. Kasi ang laki sobrang laki. Hindi siya kasya doon sa regular na Detolf na ganito, square. Hindi ko pa alam na pwede palang i-adjust siya na, na i-customize sa size na gusto mo. So, malaki siya, sobra. Lagi lang siya nasa ibabaw. Ginawa ko, tinry ko i-post si Optimus Prime kasi si Megatron. Nabili ka agad siya, 200. Samantalang magkano lang bili ko ng parang 2,500 sa Pilipinas. Ang isa. So, tumubo ako. Ginawa ko, pinambili ko ng mga Transformers ulit sana. Yun. Na-stock lang sa Pilipinas. Nasira lang yung mga box, di ba? Sayang. Kumbaga, ginawa kong parang pinagulong ko lang. Kaya lang nasayang lang yung mga laruan. Kasi nga, nabulok lang doon sa Pilipinas. Naiwan lang doon sa bahay namin. Wala naman nagbabantay. Walang Actually, mga damit ko nga napubo doon. Ang dami Sobrang dami, di ba? Kaya pa tayong gamit na naiwan. Wala, pinamigay na lang. Pinamigay na lang lahat. Pati yung mga tools. Marami na siyang mga tools doon Oo. Kaso wala namang gagamit na. Hindi mo naman pwedeng bitbitin dito yun. Kasi makakabili ka rin naman dito. Ayun nga. Yun yung yung disadvantage din ng ng nasa abroad ka. Kumbaga yung mga ari-arian mo sa Pilipinas, napapabayaan mo rin, di ba? Okay lang kung nandun yung okay lang. Yung mga kapatid mo, magulang mo. Mga pero kapatid kung kong iba. Wala rin magtutuloy. Wala. Masasayang. Masasayang talaga yung investment nyo. Lalo na yung mga... Actually, may mga napanood nga ako na... nabasa na parang vlog din siya. Matagal siya sa US na nag-work as a nurse. So, ilan parang 3 dekada yata. Tapos habang nagpupundar siya ng lupa at bahay para sa pamilya niya. Nung pagkakataon na yun, hindi naman siya hindi siya married Kumbaga lang siya. Single lang siya. So nagtayo siya nagpabili siya ng lupa, nagpatayo siya ng malaking granding bahay, uwi siya ng mga ilang taon. Nakita niya, tapos na. Kaya lang, wala nakatira doon sa bahay na yun. Ginawa niya, pinatira niya yung mga kapatid niya, tsaka yung mga pininsan niya. Malaki kasi yung bahay. So, nung nakatira na yung mga kamag-anak niya doon, tapos lumipas yung mga panahon, yun, pabili ng mga ganito, yung mga kulang, actually, ganun yun, di ba? Yung mga, ate, may sira yung ganito, ganyan, may sira yung ganyan. Padala siya, padala. Samantalang sa USA, lang siya, parang maliit na studio type lang yung tinitira niya. So, madalit sabi, pagkatapos ng maraming taon, nag-decide na siya na mag-for good na sa Pilipinas. Pagbalik niya, ayun,
Nakita niya na parang Napabayaan. yung bahay, medyo may mga kung sino-sino yung mga nakatira doon. Nakaka-disappoint yun, yung tipong nagpundar ka tapos makikita mo hindi inalagaan yung pinundar mo. Yung moral lesson is parang yung buhay mo is saglit lang talaga, tapos nandito ka na sa Canada or nandun ka sa ibang bansa na pwede ka dun manirahan. So, yung kagaya nito, mga nag-invest ng mga laruan or mga ibang properties or kung ano man yung mga collection nyo. Kumbaga, dito nyo na-collectahin. Kung nasaan kayo. Kung nasa na kayo. Para alam nyo na sigurado kayo na naalagaan at kumbaga na well kept ng mga mahal nyo sa buhay na nakatira naman or mga kasama nyo sa bahay. Lalo yung property kasi. Ang bahay, pag walang nakatira or kung may nakatira man tapos di na-maintain, talagang bumibigay. Bumibigay, nasisira. Tapos ilang taong kang umuwi ka lang doon para magbakasyon. Tapos alis ka na naman. Well, parang para sa amin mag-asawa is dito na lang yung investment namin. Kumbaga, kung dito kami naman nagpa-plan talaga na rin mag-retire, so dito na lang din kami. Kasi kung mag-i-invest ka sa Pinas, bago kami, nag-invest kami sa Pinas, tapos wala naman ding tutuloy. Sayang. Dahil yung mga kapatid ko, meron naman tinutuluyan din. Naman eh. Hindi mo naman sila pwede sabihin na, bantayan nyo to, tignan nyo. Actually, nag-ano nga kami na bumili ng lote ng mga kapatid niya sa beachfront parang gano'n Plano namin. Tapos gusto nga namin pag-usapan pag umuwi. Kaya lang, ang problema is yung titira doon. Sino magme-maintain? I-maintain, oo. Kasi kami kanya-kanyang buhay, hindi naman matututukan talaga yun. Tsaka ibang lugar yun, hindi natin kabisado yung mga kaya nung tao doon. ate ko, nasa abroad din. May nakikita kaming mga mura-murang lupa sa somewhere sa Pangasinan. Wala naman yung kaming kamag-anak doon. So, sayang. Bibili ka tapos magbabakasyon ka parang every 2 years, 3 years. Hindi naman namin nilalahat. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay or opinion. Kung may mga kamag-anak naman talaga mapagkakatiwalaan, go ahead. Go ahead talaga. Pero kung gaya nun, yung gaya namin, mapagkakatiwalaan nga yung mga kapatid ko. May mga sarili-sarili pero may sarili buhay. Hindi nila ipaprioritize na dadayo ka pa ng ilang oras ng Pangasinan. Okay, titira doon, di ba? Kasi syempre, beachfront yun. May papatayo mo ng parang cottage yun doon, di ba? Napag-uusapan nga namin ng mga kapatid ko na yun, nga maganda may bakasyonan doon. Kaya lang, paano? Pag pinarentahan mo nga yun, sino magtitingin? Sino mag-maintain? Tsaka yung, kumbaga, ilang beses ka ba umuwi kada taon ba? Hindi naman din, di ba? Hindi rin. Kumbaga, hindi mo rin masusulit kung yung property na bibilin mo. Pero kung ang pinakamagandang advice niyan is mag-ipon ng pera. Oh. Tapos kung naisip mo na talagang mag-for good sa Pilipinas is ka na lang. Dalhin mo yung pera doon tsaka ka bumili. Tsaka bumili yung investment na gusto mo. Makita mo ng mata mo tsaka ikaw yung makapag-deal. Yung may enjoy mo. Hindi, tsaka ikaw yung makapag-deal sa mga engineer, ikaw yung makapag-deal sa mga gagawa. Kesa yung, may pagawa yung bahay kasi may depresya yung bubong, ganyan, may depresya yung pader, may bara yung sige, papadala ang pera. Hindi mo alam kung magkano yung kalakaran or presyo nung nung bayaran doon ngayon. So, hindi naman lahat ng kamag-anak natin is mapapagkatiwalaan din. Hindi rin naman lahat tiwali o Iba-iba, syempre. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Yun lang na lang namin kasi nga nung namatay yung kuya ko, namatay yung dalawang kuya sunod, tapos si mami wala na sa bahay. Kumbaga napabayaan yung bahay. Yung mga nandoon na gamit namin is nasira lang. Nasayang, kumbaga. Tapos nandito ako, tsaka nag-abroad siya. Nung nag-Korea siya, pinapaayos namin yun. Ngayon, wala na. Oh. Pero at least ngayon naparentahan na siya, napalis na. So, okay na. Pero before napalis yun, parang 2 years, 3 years din, na teka, no? 3 years na walang tao. Halos bagsak na yung mga kesame. Actually, nung mga nag-aalaga ako ng mga aso nun, mga pitbull, pag nakabenta ako, pinapagawa ko yung mga bubong, yung dirty kitchen, pinatiles ko. Kung ano mga pinagagawa ko dun eh.
Kasi nga, syempre, i-improve mo na lang. Hindi na naman namin expected. Sayang din kasi yung naipundan ng mga magulang. Ako buti nga swerte ko sa mga kapatid ko kasi talagang naalagaan nila yung bahay. Tsaka napapakinabangan nila, di ba? Tsaka nagagamit nila ng maayos. Na-share lang din namin yung kumbaga naiisip pagdating sa mga investment, sa mga collection. Napapanood din kasi naman natin. Every time. Lagi kami nanonood din kasi ng mga kung anik-anik na mga vlogs. Vlogs. Hindi man vlog. Actually, hindi man vlog yun eh. Parang nabasa ko lang. Hindi naman kwento lang. Na kumbaga hapyaw lang yun eh. Pero, ayun nga. The best na pera. Para pagdating mo sa Pilipinas, ikaw yung mamahala nung kung talagang decided ka na mag-retire sa Pilipinas. Lang. Pag ipunan mo talaga. Pero kung gaya namin na dito na talaga namin plano mag-retiro. Siyempre, dito na kami mag-i-invest. Dito kami mag-iipon. Tsaka, ingat-ingat sa mga manluloko, di ba? Mahirap ng maloko minsan talagang minsan pinaghirapan mo na matagal tapos maluloko ka lang ng pero mo, nagtitis ka sa maliit na apartment o para lang makapagpadala ka ng pera pambili ng mga material sa dream house mo, sa sa bahay na gusto mo. Tapos pag uwi mo, hindi pala tapos or tapos man kumbaga, naluma na sa tagal mong pagtatrabaho mo sa ibang bansa. Pagbalik mo, sumobra na, tapos ilang taon na lumipas, naluluma rin ng bahay, lalo pag walang nakatira talaga. Lalo't kung wala ka namang asawa at mga anak na nakatira doon, di ba? Kung pare-pareho. Saka hindi kailangan ng garbo talaga na bahay pag nagpatayo lalo sa Pinas. Basta may simple ka, may bakurang kang na pwede ka magtanim-tanim eh. Sabi nga, ilang taon mo lang titira niyan kasi darating yung araw, mawawala ka sa mundo. Iba na uli yung titira dyan. Kumbaga, parang gano'n, di ba? Lahat ng mga material na bagay na meron ka, lang yan, panandalian lang nadadaan sa'yo. Enjoy lang yung moment. Enjoy natin yung mga pinaghirapan natin. Wag yung tipong too late na, tsaka tsaka mo i-enjoy. Hindi na, sa akin, happy ako ng mga ginagawa ko na ganito, yung mga kino-customize ko yung mga laruan, pinipinturan. Yan lang naman din kasi ang luho niya. Inaayos ko yung lalagyan nila. Libangan niya na yan, kahit maghapon nandyan lang yan. Maghapon nga ako nag-aayos dito eh. Kaya pa. Yan lang naman guys, na-share lang naman namin. Sana na-enjoy nyo rin yung aking simpleng tour dito sa hallway collection namin. Akin lang pala. Sa susunod, na tayo sa basement. Sa basement. Kaso yung basement, marami na pang ayusin. Matagal-tagal pa yun. Nagpapabati pala ng happy birthday yung anak ni Sis Grace Kalimlim na si Nicolo. Happy birthday. Happy birthday. Tsaka hi sa family Kalimlim. Hi din sa mga family namin sa Pilipinas. At ang ate at Kuya Patrick. Ate Ana at Kuya Patrick sa UAE. At ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Tsaka yung mga aming caregivers. Siyempre. Maraming salamat at sa inyo. Maraming salamat sa lagi niyong panonood. So, paano guys? Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.